Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa hiwalayan. Dahil uso ang hiwalayan ngayon sa social media. Yan ang pag-uusapan natin. Pero siyempre ang hiwalayan na i-discuss natin ay ang tungkol sa hiwalayan ng employer tsaka employee. Specifically yung tungkol dyan ay yung kapag ang empleyado ba nag-decide na kapag ang empleyado ba nakapag turnover na ng lahat ng gamit na nasa kanya, pwede na ba siyang hindi mag-render ng 30 days or pwede na bang hindi niya buuhin yung 30 days. Yan ang ating pag-usapan. And of course, shout out muna natin ang ating mga solid followers and subscribers. Post natin dito. Tsaka syempre yung mga sumusunod sa atin sa Facebook, yung Facebook page natin is ADTY Elvin. And most of the time doon ako sumasagot pag nag-comment sa mga video sa Facebook, kasi mas madalas ako sa Facebook na Messenger not so much, no? Pero I try my best na sagutin ng mga tanong ninyo doon sa Messenger and sa YouTube. Pero mas accessible kasi sa akin yung sa Facebook, kasi most of the time nandun naman madaling i-open yung app. And basahin nyo muna ang ating YouTube rules, isisingit ko dito. Going back to our discussion, kasi meron tayong mga followers and subscribers na gano'n ang kanilang dilemma. Sila feeling nila, no, na kapag turnover na sila, na ibigay na yung mga gamit na para sa kumpanya, halimbawa yung naka-assign na laptop, naka-assign na cellphone, naka-assign na SIM, yung mga booklet, mga handbook na halimbawa na ibigay na nila sa kumpanya. Feeling nila yung kanilang mga pending tasks nagawa na rin naman nila. So ang tanong nila, kung nagawa yung mga yon, na i-turnover yung mga yon na in a matter of a day or two, do they really have to render 30 days na usually dapat i-comply ng isang empleyadong nag-resign? Halimbawa na lang, ang empleyado nag-tender ng resignation December 1st. So December 1st siya nag-tender ng resignation, parang under the law, kung magbibilang ka ng 30 days, December 31st, no, ang effective date ng kanyang resignation, considering yung prior 30 days na notice na nare-require ng Article 300 ng Labor Code. Si empleyado halimbawa December 2nd pa lang, no, irrespective kung holiday man or Saturday yan, basta kunwari may pasok na December 2nd, December 2, na isauli na yung laptop, na isauli na yung cellphone, company assigned cellphone, SIM, na i-turnover na yung mga marketing materials, mga booklets, mga handbook, mga bound documents na nasa kanya, no, na i-turnover na, susi, kung ano man, mga filing cabinet or whatever, na-settle yung accountabilities niya. So ang tanong niya, need pa ba niya mag-comply ng 30 days? Ang sagot natin dyan, as a rule, need pa rin, kasi ang confirmation kung ang empleyado ay papayagan na i-shorten ang kanyang rendering period than 30 days, nasa employer yon. Employer ang may say noon, hindi yung empleyado ang magdidikta.
Kasi ang nakalagay sa ating labor code na yung 30-day prior notice rule, yan ay benepisyo na para sa employer, di ba? Yung tawag dyan, benefit of the period. Kung sino yung may benefit of the period, siya lang ang may karapatan to waive yung kanyang benefit, no? Just like in most rights, ang right na yan waivable. Pero ang waiver kadalasan, ang hinihingi dyan, express waiver yan, ano? So hindi ibig sabihin in writing. Now, kung ang employer halimbawa nakita na naibalik na rin naman lahat ng property, na bayaran na yung dapat bayaran, then the company may issue acceptance of resignation na nakalagay na wini-waive nila yung benefit of the period and agreeing or pumapayag na i-shorten ang effective date ng kanyang resignation. Na in this case nga, instead of December 31st, ang resignation niya, let's say, mag-take effect December 5th, no? December 4th, which is a Monday, no? Halimbawa. So, okay lang yon kung mayroong waiver. Pero kung walang express waiver si company, then the employee cannot take it upon himself to assume na mayroong waiver si company. Kasi ang waiver, express yan na dapat ipakita ng taong nag-waive. And in this scenario, the only party that has the right to the waiver, that is the right to waive the benefit, is the employer, because it is for the employer that the benefit of the period was given in Article 300 ng Labor Code. So, ibig sabihin, sa employer lang dapat mag-waive yan. Hindi pwedeng i-assume na employee kasi hoda na naibalik na, etc. No? It's only the employer who knows kung merong danyos na mangyayari, etc. Kasi hindi nga na-comply ang 30-day notice. So, again, paalala natin, as a rule, hindi pwedeng i-assume na porque nakapag-turnover ka na, sa tingin mo, kung ikaw yung empleyado, ligtas ka na doon sa 30-day na requirement. No? Kausapin mo yung employer mo, sabihin mo na turnover mo na, naibigay mo na lahat, nakapag-settle ka na accountabilities. Kung pwede po, pwede lang na paiksiin na lang ang effective date ng resignation mo, na halimbawa December 4 dapat effective na. Kung pumayag, well and good. Kapag hindi pumayag, then mag-i-stay ka talaga sa company, kasi kung hindi, makakasuhan ka for damages. Ano ang mangyayari pa dyan, most likely si company will consider you on AWOL status or absence without official leave on the time na hindi ka na pumasok, and pag nabigyan ka ng return to work order at hindi mo sinunod, magpo-progress yan into abandonment of work. Ang magiging status mo is terminated. Mahuhold ang iyong final pay, lalo na kung ito ay kailangang ibangga or i-offset sa mga accountabilities, damages na na-cause mo dahil immediate ang naging resignation mo, no? Or napaiksi ang resignation mo than the 30-day requirement. So yan ang ano natin, yan ang sagot natin doon sa ating hypothesis, sa ating poser question na whether or not pwede na bang hindi sundin ang 30-day rendering period kung nakapag turnover na feeling ng empleyado sa kanyang mga accountabilities, na isolid na yung kanyang mga company property, etc. So guys, I hope you learned something from this video, and again, if you find this video helpful, you may share this with your friends, your colleagues, your family members. And of course, from the bottom of my heart, thank you for your support, and I hope to see you in my next video. God bless.